May mga modernong lungsod ngayon na naging bahagi pala ng sinaunang Roman Empire. May underground palaces, may mga sinaunang aqueduct na buhay pa rin matapos ang halos 2,000 taon. At may buong Roman city na nilamon ng disyerto bago muling natuklasan. Sa video na ito, pupuntahan natin ang ilan sa pinaka-hindi kilala pero pinakakamangha-manghang Roman buildings na naiwan ng isang imperyong dating kumontrol sa malaking bahagi ng mundo. Bago tayo magsimula, paki-like at subscribe naman ng video na ito. Malaking bagay na ito para sa aming mga content creator. Salamat po. At ngayon, simulan na natin. Basilica Cistern in Istanbul, Turkey. Sa ilalim mismo ng mataong bahagi ng lungsod, may napakalawak na water reservoir na itinayo pa noong panahon ng Byzantine Empire. Ayon sa mga historian at archaeological records ng Turkey, ipinagawa ito noong 6th century sa ilalim ni Emperor Justinian I. Pagbaba mo sa madilim na hagdan, unti-unting lilitaw ang daan-daang haliging marmol na tila walang katapusan. Mahigit 300 columns ang sumusuporta sa kisame nito. At dahil iba-iba ang pinanggalingang templo ng mga bato, hindi magkakapareho ang disenyo ng bawat haligi. Sa ilalim naman ng dalawang haligi, makikita ang higanting ulo ni Medusa na nakatagilid at nakabaliktad. Hanggang ngayon hindi pa rin sigurado ang mga historian kung bakit ganoon ang posisyon nito. May mga naniniwalang practical reason lang iyon bilang base ng column. Pero dahil misteryoso ang itsura nito, naging isa ito sa pinakapinipikturan na bahagi ng cistern. At ang mas nakakagulat, hindi ito maliit na tunnel lang. Kayang maglaman noon ng milyon-milyong cubic feet ng tubig na dinadala mula sa mga reservoir sa hilagang bahagi ng lungsod gamit ang mga aqueduct system ng Byzantine engineers. Mahigit 1,500 years ago, nakagawa sila ng napakalaking underground infrastructure na gumagana ng walang modernong makina. Ngayon isa na itong pangunahing tourist attraction sa Turkey. Taon-taon milyon-milyong tao ang bumababa rito para maranasan ang kakaibang katahimikan ng lugar. Tahimik na tubig, malamlam na ilaw, at mga haliging tila lumulutang sa dilim. At marahil iyon ang dahilan kung bakit iba ang pakiramdam ng Basilica Cistern kumpara sa ibang Roman structures. Pula Arena ng Croatia. Matatagpuan ito sa lungsod ng Pula, malapit sa Adriatic Sea. Ayon sa historical records, nagsimula itong itayo noong 1st century sa panahon ni Emperor Augustus bago pa ito palawakin sa ilalim ni Emperor Vespasian. At hanggang ngayon, nakatayo pa rin halos ang buong exterior nito. Habang maraming bahagi ng ibang Roman arenas ang nasira dahil sa lindol, digmaan o pagkuha ng bato para gawing ibang gusali, nakaligtas ang Pula Arena sa loob ng halos 2,000 taon. Isa ito sa iilang Roman amphitheaters sa mundo na may 4 na side towers pa ring buo. Noong panahon ng Rome, kaya nitong maglaman ng mahigit 20,000 manonood. Dito ginaganap ang public spectacles, performances at gladiator events na bahagi noon ng entertainment culture ng imperyo. Tuwing summer, nagkakaroon dito ng concerts, opera performances, film festivals at cultural events. Sa loob ng sinaunang arena kung saan minsang nagmarcha ang mga sundalo at gladiator, modernong performers naman ngayon ang umaakyat sa entablado. Dahil habang nanonood ka ng live performance, napapalibutan ka ng parehong limestone walls na nakita pa ng mga tao noong Roman era. Ayon sa mga architectural experts, malaking bahagi ng dahilan kung bakit patuloy pa rin itong ginagamit ay dahil sa advanced engineering ng mga Romano. Kahit noon pa man, mahusay na silang magdisenyo ng structures para sa crowd movement at acoustics. Kaya kahit modernong concert ang ginaganap ngayon, ramdam pa rin ang epekto ng engineering na ginawa halos 2,000 taon na ang nakaraan. At iyon marahil ang pinaka-impressive sa Pula Arena. Villa Romana del Casale, Sicily. Sa gitna ng countryside ng Sicily, malapit sa bayan ng Piazza Armerina, matatagpuan ang isang villa na mula sa labas ay mukhang ordinaryong archaeological site lang. Pero sa ilalim nito, nakatago ang isa sa pinakaimportanteng collections ng Roman mosaics na natagpuan sa buong mundo, ang Villa Romana del Casale. Ayon sa UNESCO at mga archaeological studies, mahigit 3,000 square meters ng mosaic flooring ang natuklasan dito. Halos bawat hallway, silid at bulwagan ng villa ay may makukulay na mosaic artworks na ginawa pa noong late Roman period. At ang mas nakakabilib, malinaw pa rin ang karamihan sa mga detalye kahit lumipas na ang mahigit 1,000 taon. Makikita rito ang eksena ng pangangaso ng mababangis na hayop mula sa iba't ibang bahagi ng imperyo. May mga leopard, may elepante, may ostrich, at may mga eksenang nagpapakita kung paano dinadala ang mga exotic animals papuntang Rome para gamitin noon sa arena spectacles.
Mayroon ding mythological scenes mula sa sinaunang kwento ng Greeks at Romans, mga Diyos, mga bayani, mga labanang parang eksena sa pelikula. Pero sa lahat ng mosaic dito, may isang artwork na halos lahat ng turista ay hinahanap agad, ang tinatawag ngayong Bikini Girls. Ipinapakita nito ang grupo ng kabataang babae na nakasuot ng two-piece garments habang nag-i-exercise at naglalaro ng sports. May humahagis ng discus, may nagbubuhat ng weights, may tumatakbo. At dahil dito, maraming tao ang nagulat nang malaman na may ganitong klase ng kasuotan na pala noon pang Roman era. Siyempre, hindi ibig sabihin nito na modernong bikini na agad iyon gaya ngayon. Pero ipinapakita nitong mas komplikado at mas advanced ang Roman leisure culture kaysa sa madalas nating iniisip. Ang isa pang dahilan kung bakit sobrang preserved ng villa na ito ay isang aksidente ng kalikasan. Pinaniniwala ang natabunan ito ng landslide noong medieval period. Sa halip na tuluyang masira, natakpan ng putik at lupa ang mosaics na naging parang protective layer laban sa panahon, ulan at hangin. Noong 19th century nagsimula ang seryosong excavation sa lugar at habang unti-unting hinuhukay ang villa, paunti-unti ring lumilitaw ang makukulay na sahigin na parang bagong gawa lang kahapon. Ngayon may elevated walkways na itinayo sa ibabaw ng site para makita ng mga bisita ang mosaics nang hindi nasisira ang mga ito. At habang naglalakad ka roon, hindi lang simpleng artwork ang nakikita mo. Temple of Garni, Armenia. Sa gilid ng Asat River Gorge nakatayo ang Temple of Garni, isang eleganteng structure na may Ionic columns at classical design na bihirang makita sa rehiyong iyon. At ayon sa historians, ito ang nag-iisang standing Greco-Roman style temple sa dating Soviet region. Itinayo ito noong 1st century AD, malamang sa panahon ni King Tiridates I ng Armenia. Ayon sa historical accounts, bumisita siya noon sa Rome at personal pang kinoronahan ni Emperor Nero. Pagbalik niya sa Armenia, malinaw na malaki ang naging impluwensya ng Roman culture at architecture sa kanyang kaharian. Noong year 301, naging kauna-unahang bansa sa mundo ang Armenia na opisyal na yumakap sa Christianity bilang state religion. At dahil dito, maraming dating pagan structures ang nawala sa paglipas ng panahon. Ang Temple of Garni naman ay nasira kalaunan dahil sa malakas na lindol noong 17th century. Sa loob ng halos 300 taon, guhulang ito sa gilid ng bangin hanggang sa panahon ng Soviet Union. Noong 1960s at 1970s, nagsagawa ng malawakang reconstruction ang Armenian archaeologists gamit ang original stones mula sa site. Maingat nilang binuo muli ang templo base sa dating estruktura nito. At yun ang dahilan kung bakit hanggang ngayon nakatayo pa rin ito sa ibabaw ng dramatic basalt cliffs ng gorge. Timgad, Algeria. Sa kabundukan ng northeastern Algeria, malapit sa Sahara, matatagpuan ang Timgad. Isang lungsod na itinayo ng Rome halos 2,000 taon na ang nakalipas. Sa unang tingin parang ordinaryong ruins lang ito mula sa malayo. Pero habang naglalakad ka sa loob ng site, mapapansin mong kakaiba ang layout nito. Ayon sa historical records, itinatag ito ni Emperor Trajan noong around 1st century AD bilang settlement para sa retired Roman soldiers. Ang orihinal nitong pangalan ay Tamogadi at hindi ito basta lumaking lungsod lang ng natural. Gumamit ang Romans ng grid system kung saan nag-i-intersect ang mga kalsada sa eksaktong right angles. May central forum para sa public gatherings. May theater, public baths, residential districts at maging library. Sa madaling salita, hindi lang sila nagtayo ng military colony. Nagtayo sila ng fully organized Roman city sa gilid ng Sahara. Pagkatapos ng Arab expansion sa North Africa noong 7th century, unti-unting iniwan ang lungsod. Sa paglipas ng panahon, tinabunan ito ng buhangin mula sa disyerto. At imbes na tuluyang masira, nagsilbing protection ang makapal na layer ng buhangin laban sa ulan, hangin at pagnanakaw ng mga bato. Noong 19th century, nagsimula ang excavation ng French archaeologists sa lugar. At habang hinuhukay nila ang site, unti-unting lumabas ang mga kalsadang may original paving stones pa rin, mga doorway na nakatayo pa at mga haliging halos buo pa rin hanggang baywang o higit pa ang taas. Isa sa pinaka-iconic na bahagi rito ang Arch of Trajan, isang monumental gate na hanggang ngayon ay nakatayo pa rin sa gitna ng lungsod. Batay sa excavated floor plan, may reading areas ito at storage niches para sa scrolls. May inscription din na nagsasabing isang pribadong mamamayan ang nagpondo sa pagpapagawa nito gamit ang napakalaking halaga ng pera. Ibig sabihin, kahit nasa dulo na ng Roman frontier ang Timgad, mahalaga pa rin para sa kanila ang knowledge, literature at public learning. Ngayon, mas kakaunti ang turista rito kumpara sa mga Roman sites sa Italy o Turkey.
Pero ayon sa maraming archaeologists, isa ito sa pinakamagandang preserved Roman cities sa buong mundo. Domus Aurea, Italy. Noong year 64 AD, nasunog ang malaking bahagi ng Rome sa tinatawag ngayong Great Fire of Rome. Ayon sa mga ancient Roman historians, halos ilang araw ding nilamon ng apoy ang lungsod. At matapos ang trahedya, isang napakalaking bahagi ng sentro ng Rome ang nabakante, ang Domus Aurea, o mas kilala bilang Golden House ni Nero. Sa halip na ipagamit agad sa publiko ang malawak na lupain matapos ang sunog, ipinagawa ni Nero ang isang napakalaking private palace complex para sa sarili niya. At hindi simpleng palasyo lang ito. Ayon sa archaeological findings at Roman accounts, may artificial lake ito, malalawak na gardens, banquet halls, vineyards, at napakaraming dekorasyong gawa sa mamahaling materyales. Pagkatapos magpakamatay ni Nero noong year 68 AD, sinikap ng mga sumunod na emperador na burahin ang kanyang legacy. Unti-unting tinabunan, giniba at pinagtayuan ng bagong public structures ang Golden House. Ang artificial lake ni Nero, doon kalaunang itinayo ang Colosseum. Ang ibang bahagi naman ng palace complex ay natabunan ng public baths at iba pang gusali ng sumunod na emperors. At kalaunan, halos nawala sa alaalan ng mundo ang Domus Aurea. Diocletian's Palace, Croatia. Sa coastal city ng Split, may napakalaking palace complex na halos 1,700 years nang tuloy-tuloy na tinitirhan ng tao. Hanggang ngayon may mga apartment, tindahan, restaurants at makikitid na eskinita sa loob mismo ng dating tirahan ng isang Roman emperor. Itinayo ito noong late 3rd century AD para kay Emperor Diocletian, isa sa pinakamahalagang emperador ng Rome kahit hindi siya gaanong sikat sa mainstream history. Siya ang nagpatupad ng malalaking reforms sa military, economy at administrasyon ng imperyo noong panahon ng matinding krisis. Sa ilalim niya muling naging mas organisado ang Rome matapos ang mga dekadang puno ng kaguluhan at civil wars. Habang karamihan sa Roman emperors ay namatay sa assassination, rebellion o political chaos, si Diocletian ay kusang nagretiro. Isa ito sa pinakabihirang pangyayari sa kasaysayan ng Rome. Iniwan niya ang kapangyarihan at lumipat sa isang napakalaking fortified palace sa baybayin ng Dalmatia, malapit sa kanyang pinanggalingan. Ang palace complex ay parang maliit na fortified city. Napapalibutan ito ng makakapal at matataas na pader na ginawa para protektahan laban sa posibleng pag-atake. Sa loob nito may imperial apartments, temple structures, military quarters at mausoleum kung saan ililibing sana si Diocletian. Pagkatapos ng kanyang pagkamatay noong 4th century, patuloy pa ring ginamit ang lugar ng iba't ibang Roman officials. Pero ang pinakamalaking pagbabago ay nangyari makalipas ang ilang daang taon. Noong 7th century, sinalakay ang kalapit na Roman city ng Salona. Maraming refugee ang tumakas papunta sa baybayin at nagtago sa loob ng matitibay na pader ng palas. Ngayon ang loob ng Diocletian's Palace ay parang halo ng ancient Rome at modern Croatia. May mga tourists, local residents, bars, souvenir shops at makikitid na daang bato na ginagamit pa rin araw-araw. Aqueduct of Segovia, Spain. Sa gitna ng lungsod ng Segovia sa Spain, may isang Roman aqueduct na halos imposibleng paniwalaan kapag nakita mo ng personal. Tumataas ito sa ibabaw ng kalsada gamit ang daan-daang stone arches na parang giant skeleton ng isang nawawalang imperyo. Ang pinakasikat na bahagi ng aqueduct ay ang double-tier arches nito sa city center. Umaabot ito ng halos 70 talampakan ng taas at binubuo ng mahigit 100 arches na magkakapatong. Pero ang tunay na engineering miracle ay nasa mga bato mismo. Mahigit 20,000 granite blocks ang ginamit dito. At ayon sa archaeological studies, pinagdikit ang mga ito ng walang cement o adhesive. Precision cutting at bigat lang ng bato ang humahawak sa buong structure. Nalampasan nito ang pagbagsak ng Roman Empire. Nalampasan ng Visigoths. Nalampasan ng Moorish occupation. Nalampasan maging ang Spanish Civil War. At marami sa mga batong nakikita mo ngayon ay iyon pa rin mismo ang inilagay ng Roman engineers noon. At marahil iyon ang pinakamagandang patunay kung gaano ka-advanced ang Roman engineering. Para sa kanila, kahit ang water system, pwedeng gawing monumento. Jerash, Jordan, mga 30 milya hilaga ng Aman. Makikita mo ang isang sinaunang lungsod na hindi lang simpleng collection ng ruins. Hindi ito ilang haligi lang o sirang pader. Isa itong halos kumpletong Roman urban landscape. Noong panahon ng Rome, kilala ang lungsod bilang Herasa. Isa ito sa mga miyembro ng Decapolis, grupo ng mahahalagang Greco-Roman cities sa Eastern Mediterranean na naging sentro ng trade at culture.
At noong 2nd at 3rd centuries AD, lalo itong yumaman dahil sa kalakalan at suporta mula sa Roman Empire. Isa sa pinaka-iconic na bahagi ng Jerash ay ang Cardo Maximus, ang pangunahing kalsada ng lungsod. Diretso itong tumatakbo sa gitna ng city ruins at napapalibutan ng mahahabang hanay ng Corinthian columns. Noong Roman period, may mga covered walkways dito para protektahan ang mga tao laban sa init habang naglalakad sa mga tindahan at public buildings. Sa gitna naman ng Jerash, makikita ang Oval Forum, isa sa pinakakakaibang public spaces sa Roman world. Hindi ito typical rectangular plaza na karaniwang makikita sa ibang Roman cities. Oval ang hugis nito. At ayon sa historians, posibleng ginawa ang disenyo para ikonekta ng maayos ang dalawang pangunahing daan na magkaiba ang anggulo. Napapalibutan ito ng mga haliging bato na bumubuo ng halos tuloy-tuloy na circle sa paligid ng plaza. Kapag tinamaan ng araw ang limestone columns, parang nagiging golden ang buong lugar. Noong 20th century, nagsimula ang mas malawakang excavation at restoration sa lugar. Hanggang ngayon, patuloy pa ring hinuhukay ang ibang bahagi ng sinaunang lungsod. At ayon sa archaeologists, kalahati pa lang ng ancient Jerash ang talagang nalalantad. Ang natitirang bahagi ay nasa ilalim pa ng modernong bayan na tumubo katabi ng ruins. Kaya habang naglalakad ka sa Jerash ngayon, may kakaibang pakiramdam na parang dalawang panahon ang magkasabay na umiiral. Bumagsak na ang Roman Empire matagal na panahon ang nakalipas. Pero hanggang ngayon, may mga lungsod, templo, aqueduct at palasyong patuloy pa ring nakatayo sa iba't ibang bahagi ng mundo. Ilan ginagamit pa rin, ilan nakatago sa ilalim ng modernong mga syudad at ilan tahimik lang na naghihintay muling matuklasan. At marahil iyon ang pinakakamangha-mangha sa Rome. Hindi lang sila nag-iwan ng kasaysayan, nag-iwan sila ng mga estrukturang tumangging mawala.